Gabi na usab kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong Powerhouse meeting. So sa mga pastors nga nagsunod nining atong lesson, welcome everyone. May the Lord God bless you more. Anya welcome usab sa atong mga primary leaders nga masingkamoton kaayo nga nakapadayon gyud sa paggamit ani nga mga materials para sa pagsangkap sa atong 144 leaders, sa atong mga Simbalay leaders. So would like to welcome as well our Simbalay leaders, no? Nga aktibo kayo nga nagapadayon gayod sa pag-abante sa bulhoton sa Ginoo. May the Lord bless us together. Hallelujah. So, welcome sa ato ang padayon nga pagsangkap. Niata karon sa padayon nato nga bag-ong series of study about the keys to double acceleration. Nagsugod ta ni last week, unya karon di anata sa ikaduhang susi para sa double acceleration. And tonight we'll be talking about a life of prayer. A life of prayer. So let us pray. Dear Lord, in the powerful name of Jesus Christ, we come before you. We ask for your blessing, Lord, upon us tonight as we meditate together of your words. We ask, dear God, for your Holy Spirit to touch us all together, Lord. Equip us with your power, with your presence, with the wisdom from your words, O God. And help us, Lord, not only to understand all these things that we will be hearing tonight, but to be able, Lord, to impart all these things to others as well. So, Lord, we just commit our lives to you, and we ask your precious blood to cover us as we go along. This we pray in Jesus' name. Amen and Amen. Amen. Magabi sa tanan. So, ang atong text, makita na to sa Luke chapter 18, verse 1. Ingon dinhi, one day, Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. So, sa panahon, ang Ginoo Kristo nagtudlo sa iyang mga disipulo gamit ang usa ka istorya. Aron, pagpakita kanila, nganong kinahanglan gyud sila kanunay magampo, unya dili gyud mulunga. Hallelujah. Ngano? Tungod kay, because God is so committed to answer every prayer of those who have been part of His family. Tungod kay ikaw ug ako, kabahin sa pamilya sa Ginoo, ang Ginoo komitado gayud siya nga motubag sa atong mga pagampo. Mao na ang Ginoo Kristo nagdasig ka nato nga dili gyud ta mulunga sa atong mga pagampo. Mao gyapon kini ang gisulti ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians 5:17. No? Dili lang ni gisulti ni Paul sa karaang mga Kristohanon, kundi sa ato pod nga mga leaders karon. Ingon siya, never stop praying. In other words, this is telling us that we must develop a habit of prayer and never break this habit. So ang word manggod, pray without ceasing, buti pasabot nga i-develop nato ang atong life of prayer. Nga di gyud ta muundang niini. Amen? So, si Oswald Chambers, nag-ingon po siya that the correct way of thinking about prayer is the breath in our lungs and the blood from our hearts. Ingon niya, our blood flows and our breathing continues without ceasing. Muna ngayon si Oswald Chambers, ang insakto nga panlantaw may tungod sa pagampo, ato ni siyang hilagway nga sama ni siya sa atong gininahawa nga way paglunga. Sama ni siya sa atong dugo nga kanunay nagadagayday sa tibok ng natong lawas. 24/7, wala gyud na siya paglunga. Muna nga idea, we cannot live without blood from our heart. We cannot live without breath from our lungs. So, as a person or as a church, we cannot live spiritually
without prayer. We cannot continue to increase spiritually without prayer. That's why we need to be a praying church. We need to be a praying person if we want to achieve what God wants us to have, a double acceleration. Bota mo ipasabot, kung gusto nato makabot nato ang doble nga pagbulhot sa atong kinabuhi, sa atong pamilya o sa atong mga ministry, kinanglan makakatunta nga magampo. Amen? So, if we look at the reason, listen to this. If we look at the reason why prayer is so useful, we will surely see why lack of prayer is so harmful. Naabsan ninyo? Muna nga, kung atong tukion pag-ayo, kung atong susihon pag-ayo, ang mga rason nganong gamit kayo nga pag-ampo, makita pud nato nga ang kulang diay nga pag-ampo, delikado kayo. Nakuha na to? So, sa in English day, para dali lang pagsulat ninyo, no? The reason why prayer is so useful, if we try to look at it, the reason why prayer is so useful, we will surely see also why lack of prayer is so harmful. So, why we need to develop a prayer life? For 3 reasons. Number 1, it is because of the need of our own spiritual life. Mao na unang rason. Naatay personal nga panginahanglan sa atong espirituhanong kinabuhi. Mao nang kinahanglan mag-develop ta og kinabuhi sa pag-ampo. Because we want to grow with our personal relationship to God and other people. Mao nang importante kay ma-develop ang prayer. Kay mao ni siya ang makatabang sa pagsangkap sa paglig-on sa atong relasyon una sa Ginoo ug ngadto pod sa ubang mga tao. Listen to this. Our prayer life is so vital or needed for our spiritual growth. Without prayer, we can never understand the will of God. Without prayer, we people can never understand the will of God upon our lives. And if we do not understand the will of God for our lives, we can never know how to please Him. Nagsunod mo? Nganong importante kaayo nga naatay kinabuhi nga may nampuon? Kay kung wala magudtay mga pag-ampo, dili nato masabtan ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. O kung di nato masabtan ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi, di ta kabalo unsaon siya pagpahimuot. And as Christian, pleasing God must be our first priority if we want double acceleration. Are you following? Kung gusto na to doble ang pagpabulhot sa Ginoo sa atong kinabuhi, kinahanglan priority nato nga mapalipay ang Ginoo. Unya mapalipay ang Ginoo kung kita na ay kinabuhi sa pag-ampo. Kay diha sa pag-ampo masabtan nato ang kabubuton sa Ginoo. Unya kung masabtan nato ang gusto sa Ginoo, kabalo taon saon pagpahimuot ang Ginoo. Di ba? Pinagi sa pagtuman sa iyang kabubuton. That's why when Paul said, never stop praying, does it mean that we must be on our knees 24/7? Sa dinangingon si Paul, never stop praying. Pray without ceasing. Ang pasabot ba na nga magluhod ta 24 hours a day? Nagpasabot na? No. It means to be always in the spirit and in the mindset of prayer. Muna ang ipasabot ni Apostle Paul. Nga ikaw ug ako should always be in the mindset or in the spirit of prayer. It is about being ready to pray any time of the day when it is needed.
Mo nang but ipasabot sa word nga giingon pray without ceasing. Di ni but ipasabot nga magluhod ta tibuok adlaw hangtod gabi, dili na mao. Kun dili ang atong kinabuhi andam kanunay diha sa pagampo anytime of the day as need arises. Mo nang but ipasabot. Hallelujah. Kay bisan bisita sa mga trabaho, ang atong kasing-kasing dili man busy. Ang atong una-una pwede man pod mabisi nga magtanaw sa atong ginatrabaho, pero pwede man pod ta nagaampo while nagatrabaho. Kabantay ba mga anak? Nga pwede raman na buhaton, samtang ga-type ta sa itong mga typonon, gatrabaho ta, gahugas ta plato, galabata, pwede ba tabang Ginoo? Salamat kayo sa pagkamaayo, Lord. Hallelujah. Dahil yun ka Ginoo. Ano bitaw? Di lang ka makabantay, nalimpyo ang imong labada, nahuman imong labada, unya nakaampo pa ka. Kaya ang pag-ampo, magod, any time of the day, mahimo na siya. Bisa na kay laing gibuhat. Amen. Amen. Ang problema lang sa daghang mga tao, kay focus ka ita sa ubang mga butang nga kung imong tanawon dili jud kayo inana ka importante labaw sa kaimportante sa atong pagpakigsulti sa Ginoo. Tungod lagi kay doon na tay espiritual nga panginahanglan. Hallelujah. So, if we carefully consider prayer, we can see that prayer has two sides. Kung natog yung tukyon pagayo ang prayer, duha kadagway ang prayer. Murag coin ba? Duha ang iyahang naong. No? Dunay corona, dunay hari, corona. Wala. Ang common nga tawag na to sa coin. Duha ka sides ang prayer. The human sides and the divine side. Okay? Muna siyang two sides of prayer. The human side is where we speak to God. Muna siya ang human side. While the divine side is when God speak to us. Are you following? So the human side is when we speak to God. Part na siya sa prayer. And the divine side, part of our prayer, is when God speak to us. Therefore, true prayer is a dialogue, not a monologue. Nakuha na to? So, the human side is where we bring our confession, our thanksgiving, our petition, and our intercessions to God. But we must understand, listen to this, we must understand that the most important part of prayer is not when we are speaking to God, but when we are listening to God speaking at our hearts. Are you following? Natuhog ninyo? So ang prayer di ay doon ay human side, doon ay divine side. Unya, kung importante ang human side, diin ginasulti nato sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, importante sad kayo ang divine side. Diin ang Ginoo magsulti diha sa atong mga kasing-kasing. Hallelujah. Mao nang dunay usa ka tawo nag-ingon, the reason why God give us two ears and just one mouth is for us to listen twice as much as we are to speak, especially in prayer. Nag-ingon lang sa katao, nganong duha atong dalunggan o sarang baba? Kay kini mag-remind sa ato nga kinahanglan when it comes to prayer, mas duble ang atong pagpaminaw sa Ginoo kaysa atong pagsulti sa atong panginahanglan sa Ginoo. No? Mao na si John Maxwell nag-ingon pod ani that we should listen to God in prayer 90% of our time and talk only 10% of our time. So, muna yung pag-appreciate ni John Maxwell sa prayer. Nga kung mag-pray man ta, 10% lang ang atong talking, 90% ang atong listening. Because when God talks, it is more important than we talking. Amen?
That's why we should always have a part of our prayer time, a quiet time, that you and I must seek to hear from God. Oh, sa atong prayer time, kinahanglan kabahin niini, dako nga kabahin niini, ang quiet time. Diin kita maminaw kung unsay isulti sa Ginoo sa tuwa. We must hear from God regarding His will for our lives. We must hear from God answers to our prayers. We must hear from God guidance in matters concerning our personal ministries. Mas importante na siya. Amen. So ang pangutana karon, what about you? How you pray? How much time do you spend talking to God compared to how much time do you spend listening to God? Dagang mga tao, nga ilang una-unas pag-ampo, murag monulog lang ba? Madto sila, mulod, Ginoo, Lord, tabangay ko, Lord, ako, Lord, ako paginalan. Ana, paghuman yung ampo, mukawa siya, mulakaw din siya. Oh, mo nang daghang nag-ampo ngayon, ana, apaging, murag monolog. Wa sila kay balo kung gidungog ba sila sa Ginoo. Wa sila kay balo kung unsay gisulti sa Ginoo. Wa sila kay balo unsay tubag sa Ginoo. Muna daghan sa ilang pag-ampo hangtod karon pag-ampo lang gyapon. Kay imbis ang Ginoo nay magsulti sa ilaha, kay human na sila nagsulti, wala naman sila. Niadto naman sa ilang trabaho. So wala na sila panahon nga maminaw pa sa Ginoo. Mo nang paminaw pag-ayo ani. Listening to God is more important than our prayer request to God. I will say it again. Listening to God is more important than our prayer request to God. Why listening to God during our prayer time is more important than the enumeration of our prayer request to God? It is because God already know what you are going to ask for. The Bible said, before we open our mouth, God already know what our needs are. Mao na siya. Wala pa ta moabli sa atong mga baba na kabalo na ang Ginoo daan unsay atong panginahanglan. Oh, kabalo ng Ginoo mo na nga, bisan gamay lang atong gisulti, tungod kay kabalo ng Ginoo unsay atong una-una, unsay atong intensyon, kabalo ng Ginoo sa atong panginahanglan, dili kinahanglan nga mas daghan ang atong isulti. Kay wa pa nato giabli ang atong mga baba, sayod na ang Ginoo sa atong una-una ug sa atong panginahanglan. Ang importante, kabalo ta maminaw sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Mo nang ingon nato dinhi, listening to God is more important than our prayer request to God. Why? Because God already know what our needs are before we open our mouths. Si Thomas Benton Brooks, nag-ingon pud siya, if you would have God hear you when you pray, you must hear Him when He speaks. Oh, ingon ni Thomas Benton Brooks, ingon pa niya, kung gusto ka nga ang Dios maminaw sa imo kung mag-ampo ka, kinahanglan maminaw ka kung magsulti siya. Mo na nga, sa pag-ampo di ay, dili lang pag-ampo ang paghatag sa atong prayer request ang kinahanglan ma-develop, kundi ang atong pagpaminaw sa Ginoo. Kay kung gusto nato maminaw ang Ginoo sa ato, kinahanglan kita kabalo maminaw sa iya. Bisan gud sa ato, di ba? Amigo ta, no? Amigo ta. Pero kung feel na ako, di ka ganahan maminaw kung magsulti ko, moabot ang adlaw, nga di po ko ganahan kung magsulti ka. Di ko ganahan maminaw ba kung magsulti ka? Oh, lahi man good kung makita ni mong imong amigo nga pag magsulti ka, all ears and eyes daagid sa imuha, meaning interesado sila sa imuha, kay naminaw sila sa imuha, mag-enjoy kag istorya sa ila, ha? Unya, pag sila na po mag-istorya, mag-enjoy po kag paminaw. Kay gipaminaw man kanila, di ba?
And I believe inanapod si God. Inanapod si God. Muna nga, tama ning ingon ni Thomas Benton Brooks. Ingon pa niya, kung gusto ka maminaw si God sa imo ha, paminaw pod sa iya ha. Amen. Amen. That's why, if we try to look deeper, prayer is about opening ourselves and allowing God to speak to us wherever we are and whatever our needs may be. Anak dahil siya, muna tungod kay natay dakong panginahanglan, personal nga spiritual panginahanglan, kinahanglan ma-develop yun ang atong pag-ampo. Nasabtan na to? Number 2, why we need to develop a life of prayer. Number 2 reason, it is because of our great need of God's intervention. Tungod sa kadako sa atong panginahanglan, sa lihok sa Ginoo, sa atong kinabuhi ug sa atong sitwasyon, kinahanglan natin kinabuhi sa pag-ampo. If we try to look at the great leaders in the history written in the Bible, we will find out that they were men and women of God dedicated to a life of prayer. Kung saluyon nimo basa sa Bible, makita nimo diha ang mga pangalan nga nasulat, mga great men and women of God, dedicated kayo sa prayer life. Daghan kaayo. Unya, usa sa senaryo, usa sa kahimtang, usa sa sitwasyon nga gusto na kong ipakita sa inyo ha. Ang sitwasyon ni Hannah. Kailaman mo na? Si Hannah. Na-record na sa 1 Samuel chapter 1. Chapter 2 hatos chapter 3 ni siya, pero di nga ito basa kay taas man kayo. Pero sa 1 Samuel chapter 1, diha sa verse 3, nag-ingon nga, during this time, the time of Hannah, was the time of great lawlessness in the land of Israel. Mao tong panahon na ba nga walay tarong ba nga sitwasyon sa ilang kinabuhi. Lawlessness kanang wala gisubay ba nga principle bitaw nga maayo. Ana, ang ingon sa Judges 21 sa last chapter sa book of Judges before aning 1 Samuel sa verse 25 nag-ingon, in those days Israel had no king. All the people did whatever seemed right in their own eyes. In those days, the messages from the Lord were very rare and visions were quite uncommon. So makita nimo, kung imo tanawon pag-ayo, in other words, ang panahon ni Hannah na na-record sa book of Samuel, not only people do what they think right in their own eyes, but God was not revealing Himself to anyone. Amen. Muna ang description sa pipila ka mga bersikulo dinhi sa panahon ni Hannah. Nga, dili lang ang tao nagpatuyang kung unsay gusto lang nila nga buhaton sa kinabuhi, ang Dios mismo wala siya gihatag nga pinadayag ni bisan kinsang tao adtong panahon na. Ang Israel walay hari. Mo nang nagpaturagas na nagpatuyang na lang sila sa ilang pagkinabuhi. And there was a priest named Eli who was supposed to be a godly leader of the land. And yet his two sons named Hophni and Phinehas were destroying the priesthood. Dunay labang pari sa una. Sorry. Nga pangalan niya si Eli. Doon na siya duha ka anak, si Hophni ug si Phinehas. Nga giguba nila ang dungog sa pagkapari atong panahon na. They were supposed to be men of God, but were sexually taking advantage of the ladies who come to offer sacrifices. Tanaw niyo ba tingil ngiga gining panahon na no? Kay niya pay pare nga unta mao na lang unta ang tarong. Pero no, dapat siya mga anak nga
gaabuso, gigamit nga impluensya ang ilang pagkapari para pahimuslan ang mga huyang nga kababainan nga gahalad adtong panahona. And Eli, the father, stood up and did nothing. Ang ilang tatay nga si Eli, na dito, kabalo siya sa mga sitwasyon, naghihimo siya mga anak, pero wala siya gibuhat. So the situation is, the land was so crooked and no one to straighten it out. Mao nang kahimtang. Ang ilang lugar, pertigang hiwiya. Unya, walay bisan usa nga gusto mo tulid niini. But the good news is this. Somebody is praying. Somebody is praying. Listen to this. When you don't know what to do, how to fix a problem, the best thing we can do is to start praying and keep praying until God intervene. Pag di ta kabalo, unsaon pagsulbad ang problema nga atong giatubang, ang pinakamay natong pwede buhaton, magsugod ta pag-ampo, mag-ampo nga mag-ampo, hangtod ang Dios mulihok. Amen. So pray and keep praying until God will intervene. Now, ano nakaingon ko ani? Tungkol kay aning story. Okay. Sa 1 Samuel chapter 1, there was a barren woman named Hannah. Baog ni siya. And she was married to Elkanah, who had 2 wives. Na siya ilaing asawa. Nga ang pangalan si Penina. So si Elkanah, duha yang asawa, si Hannah o si Penina. Si Hannah baog, si Penina na yung mga anak. Mao niyang rason nga nung si Penina, sigig kutya, sigig kantyaw, sigig sakit, sige og bully kang Hannah. Kay si Hannah baog. Ginainsulto si Hannah from time to time ni Penina. Kay lagi si Hannah, ang iyang kahimtang, baog siya. And this is what many preachers always see. That the reason why Hannah become so desperate to have a child and become so determined in her prayer life, it's because Hannah wanted to have a child for herself. Mao nang si Hannah, desperado kaayo sa iyang prayer life. Mabitaw nga sa diyang mag-ampo siya, gahilak siya. Gakibot-kibot lang yung baba nga, wala na gid siya igong pulong nga ikasulti sa Ginoo tungod sa kalawom sa iyang panginahanglan. Kana ang kasagarang makita sa daghang mga nagtuon aning Biblia. Because usually, all serious prayers are born out of serious needs. Tama man na siya. Okay? Pero mao ni kasagaran natong makita that all serious prayer are born out of serious needs. That's why ang usual na itong makita, Hannah was in a desperate situation. I mean, she was at the point where she was so burdened in her heart. And so, he must come to the temple to pray, to cry and pray, because Hannah was in a desperate need. But what many people never see is this, in this part of the scripture, the bigger picture of what was in the heart of Hannah. I want you to listen to this. Kay mao ni ang di makita sa daghan nga nagbasa ani nga part sa scripture. Ang kasagaran nato makita nga desperado kay siya na kay baog siya, wa siya anak. O yang iyang kompetensya nga asawa ni Elkanah nga si Penina, sigkantsaw sa iya nga baog siya. Desperado siya, gahilak sa gaampo. Mao ni ang surface nga makita nato. Pero ang wa nato makita, ang tibuok nga picture kung unsa gyud ang nasa kasing-kasing ni Hannah, nganong desperado siya nga nagaampo. The bigger picture is this. A barren woman
who is seriously praying for a son, but not just for her own self-need, but praying for a son that will make a change for the nation of Israel. Oh, think about that. Si Hannah diri, wala siya gahilak sa panahon sa iyang mga desperadong pag-ampo tungod kay nagkinanglan siya anak para sa iyang kaugalingon nga malipay siya. Kaya ang dako nga picture nga nung insistent si Hannah nga gahilak nga nagaampo sa Ginoo nga tagaan siyang anak para sa dakong panginahanglan nga ang Dios mag-intervene sa ilang kahimtang sa nasod sa Israel. Tungod kay ang nasod sa Israel adtong panahonan ni Hannah nagkaguliang ra. Walay king. Ang kada tao nagpatuyang sa iyang kaugalingon. Nya nakita na ni Hannah. And that is the big picture why Hannah was praying for a son. Now, anong nakaingon ta anak? Look at verse 10. Sa 1 Samuel chapter 1 verse 10. Ingon din niyo, Hannah was in a deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. Verse 11. And she made this vow. Naghimo siyang vow during siyang prayer. O Lord of heaven's army, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then, this is the vow, I will give him back to you. He will be yours for his entire lifetime, and as a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair will never be cut off. Eksamina pag-ayo ang verse. Kung imong tanawon pag-ayo ni nga pag-ampo ni Hannah sa verse 11, wala siya nangayo sa Ginoo anak para siyang kaugalingon. Kundili nangayo siya anak sa Ginoo in spite she was barren, mura mag-imposible nga sitwasyon. Pero nangayo siya Hannah og anak bisan barren siya. Sa realidad, nangayo siya anak tungod kay kining anaka iyang ihalad sa Ginoo para gamiton sa Ginoo mag-intervene sa ilang national situation. Mao na siyang big picture. So, Hannah was asking God for a son, not for herself, but for the need of the nation. Hannah prayed to God that God will intervene the nation. And Hannah asked, give me a son, God. Give me a son, Lord. So that this son will be yours forever. And use this son to intervene our nation. And we know the story. Samuel become a judge. Nahimo siyang huwis sa Israel for many years. In fact, si Samuel ang nagdihog kang kinsa? Yes, kang David nga mahimong hari sa Israel. Amen. Og didto nagsugod ang pagtulid sa nasod sa Israel. Ang paminaw pagayo. We people, we often pray for a double acceleration, thinking about ourselves in mind. But what about God's kingdom? Kitang mga tao, pagkadungog na itong double acceleration, ang nasa itong una-una, ang atong negosyo, atong trabaho, ang ato ang kinabuhi. Mama na dahil nasa itong una-una. Pero mga tanan ako nimo, how about the kingdom of God? Si Hannah, when she pray, wala siya nagpray para sa anak, para matagbaw ng iyang kaugalingon. Nagpray siya para sa nation. Ana ang prayer ni Hannah. Hannah was praying not about her personal situation, but about the national situation. And listen to this. The biggest prayers are prayers for the bigger picture. What I want you to see, kanang imong prayer para sa imong sarili, small ra na nga picture.
sa dako nga picture sa atong kahimtang. Nya mao ni ang nakita ni Hannah. Ang pangutana, how many times we pray for God's intervention, not for our personal situation, but for others' situation? How many times? Nga sa atong prayer life, ang atong gipray, dili para sa atong kaugalingon, kundi para sa intervention sa Ginoo sa kinatibuk-an nga panginahanglan. Mao bitaw nga, usahay, kana bang pag mag-ingon ta og double acceleration, ang naagidahin sa atong una-una, ang atong ginapray, ang ato ramang sarili. Tama, correct. Di ba na? Kaya lagi, mamang ang makalipay sa atong sarili. Muna, most of the time, ang atong request kay God para gid sa atong sarili. But I want you to understand, this is not the big picture. When it comes to self, this is a small issue to God. Si God, interesado siya sa ato. Dili na siya malalis. Tungod kay interesado si God sa ato. Bisan nga dili ta mangayo og panginahanglan kanang ato bitong blessing. Si Lord gatanaw na daan. Si Lord magud sama sa atong tatay nga buutan nga wala na magulat nga pangayuan. Muhatag na siya kay ginatanaw niya unsa ato panginahanglan Ana si God. Ang ato kaning tatay muhatag natong maayong butang nga makasasala ganin ang atong mga tatay. Unsa pa ka si God nga buutan kayo? Gatagad kanato kada adlaw. Mo bitaw nga when it comes to ourselves, kabalo si God unsay buhaton para diha. Pero ang gipangita ni God, kinsay iyang pwede magamit nga masolusyonan ang kahimtang sa kinatibuk-an. Nya mao mo ni ang di nato kanunay makitaan sa atong mga pag-ampo. Kay nga atong mga pag-ampo para lang sa double acceleration sa atong negosyo o sa atong kagalingon kinabuhi. Ang pangutana, kanus ka nag-ampo para sa kinatibuk-ang intervention sa Ginoo, sa kinatibuk-an nga panginahanglan. Ay ikaw nalay tubag ana. That's why we must realize, if there is something we need to realize tonight, that a solid prayer, a life of prayer, is not just in understanding what God desires of us, but understanding the greater need of the greater people around us. Amen. Pag moabot ta na nga level sa atong prayer life, ay lahi ang pagpanglihok sa Ginoo pinaagi sa imong kinabuhi. Himuon kang latayan sa gahom sa Ginoo. Sama kang Hana. Natiman niya, si Hana baog, imposible nga mak-anak siya. Pero ang iyang gipangayo, posible sa Ginoo. Nga bisan baog siya, pwede siya tagaan sa Ginoo. Anak, tungod kay ang nasa kasing-kasing niya, Hana, dili para sa iyang katagbawan, kundi para sa intervention ni God sa kinatibuk-an. So ang naitabo, sa danggitagaan si Hana og anak sa Ginoo, na solusyonan ang dakong panginahanglan sa tibok nasod sa Israel. Unya, mas dungganan ang anak ni Hana nga si Samuel. Ngano? Kay gigamit sa Ginoo labaw sa mga anak ni Pininas nga katong isa ka asawa ni Elkana. Kita nimo? Kay daghan, pwede man ang pamilya daghag anak, pero walay gamit sa Ginoo. Pero si Hana, usaray ang anak, gamit kayo sa Ginoo. Si Samuel, mo nang anak ni Hana. Hallelujah. Mo na nga akong nakitaan diri, pag ang atong prayer di ay muangat, gikan sa atong pagkadalo sa atong kaugalingon, unya musulay ta paglili, unsa gyud ang dakong panginahanglan sa kinatibuk-an, dunay pinasahi nga intervention si God nga buhaton pinaagi sa imo ug sa akong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Oh God, thank you. Number 3, why we need to develop a life of prayer. Number 3 reason. It is because of the need of intercession for our loved ones and for our brothers and sisters in the Lord. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Ingon din I urge you, first of all, underline this word, first of all, siya,
I urge you, first of all, to pray. Nakita ninyo? Unsa ang una nga gusto ni Paul, madakpan na to pray. Siya, I urge you, first of all, to pray for all people. Ask God to help them. Intercede on their behalf. And give thanks for them. So kung mo tanawon dinhi, ang prayer nga gitudlo ni Apostle Paul dinhi is a prayer of intercession. Mao nang the word first of all is telling us that prayer should be our first response, not our last resort. So yun siya, I urge you first of all to pray for our people, ask God to help them, intercede in their behalf, and give thanks for them. Verse 2, pray this way for kings and all who are in authority, so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. This is good and pleases our God. When we pray, this is good and it pleases God, our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. So makita ni mo din pag kita na ay mag-intercede, pag kita na ay mag-ampo, dili sa itong kagalingon para sa uban, luwason sa Ginoo ang katawan. Unya mo angat ang level sa ilang pag-ila sa Dios. Tungod kay kita nagaampo para sa ila. We pray for the people, we ask God to help them, we intercede in their behalf, and we give thanks to God for the lives of the people around us. Hallelujah! Many times, we are satisfied only with our own salvation. That we don't care about the millions of people who are lost until today. But the Lord is telling us tonight, pray for those people. Pray for them. Intercede for them. Amen. There is a need for intercessor in our times. There is a need of a person who pray for others. Hallelujah. Let us not forget the fact that all people, great and small, need the Lord. That's why we need to pray for them. Amen. Ngutana ko sa imuha, kanusang panahon nagaampo ka para sa kaluwasan sa imong pamilya? Kanusang panahon nagaampo ka para sa kaluwasan sa imong mga parinti? Kanusang panahon nagaampo nimong kaluwasan sa imong pamilya, sa imong mga higala? Kabalo mo, very tempting pero mo ang tinuod. Ang kasagaran, ginaampo na ito ang ato ragyong kaugalingon. Pero di makita nimo sa Bible, we are commanded by God. God is calling us to intercede for others. Hallelujah. Intercessory prayer not only affects the life of our leaders, but to any person around us. Muna ang intercessory prayer. Tanaw ko basketball, pero gamito lang ako ng example kadali lang. There are few stars in a basketball team. Few lang ang stars diha. Gitawag lang franchise players. Pareha ba sa Warriors? Ang franchise player diha, si Stephen Curry, si Draymond Green, o si Thompson, mga franchise player. Muna sila mga star sa ilang team. Unya, gitawag silang heroes every time they win. Gitawag silang heroes. Pero kanang gina-interview bitaw sila. Malingaw ko maminaw sa ilang istorya. Because they have also their own heroes. Gitanaw sila sa ilang team nga hero sila. Pero sa tinuod kung interviewon sila, napuday sila yung mga heroes. Ikabalo mo one time, nakadungog ko, nga gaingon ang usa nila. I don't know kung si Stephen Curry. Siya, ang hero daw para sa iyaha, kadtong mga naga-screen nga matagaan siya lugar bitaw, nga maprotektahan siya sa time siya ang shooting para makakita siya sa ring, para makashot siya. Siya, if not of those heroes nga naga-protect sa ako, naga-intercede sa ako, dili ko kasyat.
Mao bitaw pagkawala ni Draymond Green nga mo'y number 1 intercessor ni Curry, number 1 defender, number 1 screener, number 1 nga protector ni Curry. Pagkawala ni Draymond Green, nawala ang shooting ni Curry. Kay si Draymond Green naman ang kabalo mo dispatcha sa bula. Kabalo siya asa mo dagan si Curry nga makalugar siya, nga makasiyat siya. Nya di pa man tumaabtan nga level sa pagtanaw sa dula sa ubang mga bagong players karon. Kay majority of their players are new fights, mga beginners pa. Muna nga, when he was interviewed, si Curry, yun siya, yes, you consider me hero, pero ang akong hero, kabalo mo ginsa, kato mga nag-screen, they offer their bodies, sakit kayo ang ilang pag-defend. Ana ba? Inanapod ang atong intercessory, gasakripisyo ta, galuhod ta, gahilak ta, dili para sa atong sarili, para paghatag og lugar sa uban nga mo ganar pud ang ilang kinabuhi. Ana bitaw? So, it is the intercessory prayers of the congregation that enable, like me, to be the kind of minister I am. Ana. O sabi ko sila nga, may kapastor no, kay daghan kag ideya, kabalo mo, tungod na sa inyong mga pagampo. Naabot ko ani nga dapit tungod sa inyong pagpangamuyo. Munang sa akong prayer, di ko kalimot magpasalamat sa mga tao nga nagahin og intercessory nga mga prayer para sa ako. Kabalo ko, nakasabot ko, nga naa ko ani, nakahimo ko ani, tungod sa mga pagampo sa mga katawan. And I thank you for that. Hallelujah. You are my heroes. That's why our intercessory prayers are important and we must develop it as a good habit. There was a study conducted, quickly na lang no, limited akong time, isulti ko lang ni, doon ay pagtuon gihimo nga nagresulta, nga nag-ingon din ni, that an average prayer will only last for 5 minutes. Average prayer na sa mga tao. 37% of people say that they pray only once a day. And 33% of people regularly participate in prayer meetings. 79% of people pray for themselves, for their own needs. 79% of Christians praying only for themselves. And only 21% of people praying for other people. Ang question, how is your prayer life? How often you pray for other people? This intercessory prayer goes beyond our lives, beyond those we call our loved ones, and the lives of those we call our brothers and sisters in Christ. This prayer is always extended to all those around us in need. Ang tawag niyan, intercessory prayer. Amen. But we must be careful. Last verse, prayer alone is not enough. Prayer alone is not enough. James 2:15. Ingon niya, suppose you see a brother or sister who has no food or clothing and you say, goodbye, God bless you, stay warm, eat well. But then you don't give that person any food or clothing. What good does all that you do? Unsay maayo sa imong gibuhat kung naa kay nakitaan nga kalisod unya, mayon naka God bless you. I-pray ta lang ka. Ana bitaw? Kabalo mo? Ang gisgutan ani pagtuo man, faith without work is dead. Kabalo mo? Ako nasabtan. Prayer is like faith. If it is without work, is dead. Ang prayer, ang intercessory prayer, kung prayer lang, niya walay buhat, patay na siya. So I believe that prayer is like faith. If we see a need and just tell them that we are praying for them and we do nothing, even we are capable of doing something, then we are not the kind of Christian that we must be. Unless our prayer produces good deeds, it is dead and useless. So in closing, there is a price to pay if we want greatness. If we want double acceleration, we need to develop a life of prayer. May the Lord help us all. This I declare in Jesus' name. Amen and amen.